Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng Talakayan natin dito po sa aking bagong YouTube channel, Veritas. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa Veritas YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa Veritas Meta or Facebook page, follow na po kayo. Mga kabunyog, pag-usapan natin itong tungkol kay itong nangyari kay dating DPWH Yusek Catalina Cabral, yung kanyang pagkamatay. Napanood ko yung interview kanina kay Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya. Matindi yung sinabi niya eh. Matindi yung nabunyag na yon. Ha? Ha? Ano yon mga kabunyog ha? Nalaman natin kanina lang yon. At mula dito sa nabunyag na yon kanina, marami pa siguradong masusunod na mga mabubunyag diyan. Ha? Lalo na pagkatapos ng panahon ng pagdadalamhati ng pamilya ni dating DPWH si Cabral, maraming lalabas nito. Anong tinutukoy kong grabing nabunyag kanina? Ha? Um, Nabalita nung isang araw yan na tumuloy o nag-check-in si Yusek Cabral at saka yung ayon sa kanyang driver, ayon sa kanyang driver, nag-check-in sila dun sa Ayon Hotel. Ayon Hotel sa ah, doon sa Baguio. Nag-check-in sila doon sa Ayon Hotel. Ngayon ang nangyari, na-reveal kanina na yung hotel pala na yon kung saan nag-check-in sila ay pag-aari din dati ni dating DPWH Yusek Cabral. Imagine niyo yan? Eh di ba nakakabigla yung ganun. Ha? Ibig sabihin may mga properties pala si Yusek Cabral doon sa Baguio City, no? O sa Baguio at Benguet area, no? Yun palang alam natin, malay natin marami pa siyang properties doon. Kaya nga ang tanong bakit sabi kasi nung asawa ni Yusek Cabral, nagpaalam daw sa kanila si Yusek Cabral mag-a-unwind. Sabi rin nung driver, magre-relax lang daw kasi madaming ang stress na naiisip o kinakaharap. Pero bakit doon sa Baguio? Sa bagay, malamig nga naman yung Baguio, magandang mag-unwind doon, mag-relax. Pero bakit doon? O ngayon lumilitaw. Mayroon pala siyang properties doon. At ito nga, yung hotel mismo na tinuluyan niya, nung nabalita yan na nag-check-in nga doon, kanya pala yun. Ayon yan kay ayon yun kay kay Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya. Kaya lang, nitong taong 2025 umano, binenta na ni Cabral kay Congressman kay Congressman Eric Yap. O yun. So ang may-ari na ngayon ng nasabing hotel ay si Eric Yap. Kaya lang, ito namang si Eric Yap, controversial din to. Ito yung sinabi, mga kabunyog, ito yung sinabi ni Jun Vic Rimulya na si Eric Yap yata o malamang ang unang congressman na maaaresto. Ito yata ang unang congressman na maaaresto. Bakit? Ay kasi marami na ngang ebidensya dito kay Congressman Eric Yap. Si Eric Yap kasi ang House Appropriations Committee Chair nung panahon ni Duterte. Best friend ito ni Pulong. Best friend ni Pulong. Alam naman natin pag sinabi mong House Appropriations Committee Chair ka, makapangyarihan ka. Kung ano yung kung sa panahon ni PBBM o ni Marcos, ang Appropriations Committee Chair ng Speaker si Martin Romualdez, ang APRO Chair ay si Saldico. O di nakita na natin kung ano yung nagawa ni Saldico. Siya yung grabing ginawa sa mga insertions. Ang counterpart ni Saldico sa panahon ni Duterte, nung panahon ni Duterte, ang Appropriations Committee Chair naman, si Eric Yap. Ang speaker noon ay naging speaker si Cayetano. Naging speaker din si Velasco. Si Lord Alan Velasco. Ang Appropriations Committee Chair si Eric Yap. At dahil siya ang Appropriations Committee Chair,
Ibig sabihin, ang kaugnayan niya sa DPWH, pag usapin ng mga budget, itong si Yusek Cabral. Itong si Yusek Cabral. Kaya, ayon nga kay John Vic Rimulya, may transactions itong si Yusek Cabral at saka si Eric Yap. Ang problema, itong si Eric Yap, mainit ngayon dahil nadadawit nga sa anomalya sa flood control. May 32 billion pesos na rock netting project nung panahon ni Duterte. Yung rock netting, panahon ni Duterte yan. Sinasabi nga magkasabwat diyan si Eric Yap at saka itong si Pulong. Rock netting yan, project. Maanomalya din yan. Nangyari yan panahon ni Duterte, panahon na Appropriations Committee Chair si Yap. At ang nasa din, USEC sa planning ng DPWH ay itong si Cabral. Kaya parang hindi naman nakapagtataka na bakit pumunta siya ng Baguio, no, at ng Benguet. Mukhang may mga kailangan silang pag-usapan. Hindi natin alam. Malalaman natin 'yan sa mga susunod na mga araw. Kasi habang dumadaan mga araw, may nare-reveal katulad ngayon, nabunyag nga 'yan, na yung palang Ayon Hotel na yun, na tinuluyan ni Cabral, ayon sa kanyang driver, ang na-reveal naman ni SILG John Vic Rimulya, pag-aari pala yun ni Cabral. Kaya lang, binili ni Eric Yap ngayong 2025. At ito namang si Eric Yap, ito yung nadadawit doon sa maanumalyang rock netting project. Na rin, ito na nga yung doon ito nga yung parang coincidence ba yon? Yung project na maanumalyang proyekto na binisita ni PBBM, na sinabing useless, parang walang silbi itong proyekto na to, 2 minutes lang ang distansya doon sa lugar kung saan namatay si Yusek Cabral. Kaya grabe grabe ang mga coincidences dito. Kaya ito mga kabunyog mga kabay, itong si Eric Yap, ito rin yung may-ari ng Silver Wolves Construction. Pamilya nila 'yan. Na nagiging controversial din kasi napakaraming kontratang nahawakan sa gobyerno. Mga infrastructure, flood control. Kaya nga, dito sa mga mananagot sa anomalya sa flood control, pagdating sa mga kongresista, si Saldico yan at saka itong si Eric Yap. Pero dahil nagtatago si Saldico sa ibang bansa, ang nandito sa Pilipinas ay si Eric Yap, sabi ni John Vic Rimulya, mauuna pang maaresto, makulong itong si Eric Yap. At itong si Eric Yap, ang na-reveal ngayon ay may transaksyon kay Yusek Cabral. Ang nakita lang ngayon, yung hotel, bininta kay Eric Yap. Pero posibleng marami pang mga transaksyon sila. Kaya hindi talaga ordinaryong si Yusek Cabral. Yung magkaroon ka ng ganung mga properties, yan, iba yan. Siguro ngayon, hindi pa masyadong maiimbestigahan yan dahil syempre igagalang yung kamatay niya. Pero matapos ang panahon ng pagluluksa niyan, lalabas yan, maiimbestigahan yan. Kaya grabe. Din siguro, kaya tuliro din yung isip ni Yusek Cabral nitong mga nakaraang mga araw. Kumbaga, alam niya kasi na siyempre pag lumalim ang investigasyon, maraming mauungkat. Hindi siya handa sa ganun. Alam niyang mabigat yon. Kaya at ito na nga, ito. Ngayon pa lang natin nalaman yan at simula pa lang yan. Marami pang susunod yan na mabubunyag yan. Yan yung naging mabigat na pasanin ni dating DPWH Yusek Cabral. Kaya sabi nga ng kanyang asawa, pumunta ng Baguio, ng Benguet para mag-unwind. Sabi rin nung driver, mag-relax. Kasi grabe nga, grabe itong mga isipin niyang ito. Na-stress talagang masyado si Yusek Cabral. Kaya una, pinatawag siya noong December 3 sa Ombudsman. Tapos pinatatawag siya sa ICI, hindi na siya umattend. At December 18, nag-press con pa si Vince Dizon, ng sekretary ng DPWH, nakalagay yung pangalan niya doon na talagang kakasuhan na.
Kaya ano ito, at marami talagang mauungkat. Alam yun ni Yusek Cabral. Kaya nga itong balita ngayon, yung sinabi ni John Vic Rimulya, maraming nabigla. Ano? Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.